Pangalawang magulang kung sila ay tawagin, mga tulay na kailangan upang tagumpay ay maabot. Sila ay ang mga huwarang guro na inaalay ang kanilang buhay upang ibahagi ang kanilang kaalaman para makatulong sa kinabukasan ng kabataan. Isa si Ginang Eliani de Maculangan sa hinahangaan ng guro sa kanilang eskwelahan. Hindi lang sa pagiging mahusay nitong magturo, maging sa pagiging isang ina sa kanyang estudyante at sa kabutihang taglay nito. May pagkakataon rin na masungit at moody ito. Ano kaya ang dahilan sa kabila ng negatibo niyang ugali? Pero sa kabila ng lahat ng yun, nirespeto at kagalang-galang pa rin ang tingin ng mga bata sa kanya sa paaralan. At ito ang kwento ng Doble Cara. Okay, very good. What time is it now, Robilyn? You're 30 minutes late, and you're always late. Tell me if you don't want to attend online class. Ma'am, pasensya na po, hindi na po ako. Our subject now is English, so talk to me in English. Give me an acceptable reason why you are always late. Ma'am, I'm sorry, it will not happen again. Be on time tomorrow, okay? Okay, please sit down. Before we end, we have an assignment. Your assignment is peace. Robilyn, bakit hindi ka pa umuwi? Ma'am, wala po kasi ako pamasahe. Naglakad lang po ako kanina, kaya yung pa ako po sumasakit. Ako naman. Yan ba dahilan kung bakit lagi kang late? Opo, ay ma'am, pwede po kaya makahiram pa ako ng 30 pesos. Babayaran ko rin po next week. Oo, wala problema. Pasensya ka na kanina kung nagsakit ako sa'yo. Okay lang po, ma'am. Okay, sige, ito na pera. Umuwi ka na, ha? Salamat po. Ayan, ang hirap-hirap. Ang dami-daming paperworks. Ganyan lang talaga. Tanggapin lang natin may mga pagkain. Lahat naman nagbabago eh. Parang siya. Oo, yun. Ayan, ayoko na! Eh, hindi ka ba tapos dyan? Tara, kain ka na tayo. Hindi ka pa kumakain kanina. Sige na, huwag na namin. Kasi ang CEO ni Officer gusto ko yung kakain yung oras na ipasok ko. Sige, mauna ako ha. Basta kumain ka. Sige, salamat. Ingat. Thank you. O ma, nandiyan ka na pala, tara merienda tayo. Mamaya mo ako sa akin. Ma, kaya ka ba hindi napagod? Anak, pagtatayo mo rin. Sige na, wala na akong tayo. Yaya, nalaman mo ba yung mga damit ko? Paano? Hoy, diyan na pala si Mana. Ano ka ba naman, Daniel? Wala ka namang alam gawin kundi ang pag-inom. Hindi na lang palagi ang gagawin mo. Maawa ka naman sa amin. Maghanap ka naman ng trabaho. Isang taon ka lang bakante ah. Pagod na ako. Pati ba naman sa bahay ako pa rin? Ay, sino ba may gusto magturo? Hindi ba't ikaw? Sinabi ko sa'yo, tumigil ka sa bahay. At talagaan mo mga anak mo. Ay, pero mas pinili mo yung ambisyon mo. Pagtatalunan na naman ba natin to? Paulit-ulit na lang. Kung mahal mo ko, tutulungan mo ko. At susuportahan mo ko sa lahat ng gusto ko. Ayan.
respect mo yung visitors. At kailan mo ba ako nirespeto bilang nanay mo? Bakit kasama mo ang anak ko? Boyfriend ka ba niya? Hoy lalaki, kinakausap kita. Boyfriend ka ba ng anak ko? Iho, kinakausap kita, sumagot ka. Madam, hindi kami talo ng anak mo. Mas maganda ako sa anak mo. Tawanan, maiyak na. Mama, andito na si ate. May alasing ka ba? Bakit ngayon ka lang umuwi? At kailan ka pa natutong mag-inom? Wala kang pakialam ba? Matutulog na ako. Ate, huwag mo sasagutin si awan ng ganyan. Ang bad mo talaga. At anak, ano ba sinasabi mong wala akong pakialam? Wala kang alam sa nangyayari sa amin, ma. Puro na lang pagtutuloy na atupag mo. Anong ginagawa mo sa pamilya mo? Ate, tama na! Mama natin yan! Anak, hindi mo ba alam na ginagawa ko itong lahat para sa inyo? Hindi mo ba naiintindihan? Ginagawa kong lahat ng to para sa atin. Ma, hindi ko kailangan ng lintik na pero kinabukasan na yan. Ang kailangan namin na yung oras mo. Pagmamahal mo na kailan mo hindi mo na naparamdam sa amin. Puro na lang pag-aayos at pagtuturang inaatupag mo. Akala mo ba na gusto ko itong nangyayari sa atin ngayon? Na mas madalas pang oras ko sa paaralan kaysa intindihin kayo? Anak, miss ko na kayo. Sana naman maunawaan mo na lahat ng ginagawa ko to para sa inyo. Hindi ko na alam kung ano wala ako. Yung sinasabi mo, yung nakikita ko. Mama, huwag ka na iyak. Babalik din yan si ate. Oh, hindi ka pa. Pasensya na, nag-apply ako. Nag-apply ulit ako sa dati kong opisina. Nang makatulong naman ako sa inyo. Mabuti naman at naintindihan mo na at naunawaan mo na ako. Napag-isip-isip kung tama lahat ng sinabi ko. Sorry. Mahal, umalis ang anak mo. Kanina pa, hindi pa siya bumabalik. Hanapin naman natin siya. Huwag na, mahal, ako na lang. Dito ka na lang, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Baka pag dumating anak mo, walang maabutan dito. Kaya ako na lang. Mayan, saan ka pupunta? Aalis na ako sa bahay mo. Aalis na ako sa hotel mo. Mayan, mag-usap muna tayo. Di ba nanay mo ko? Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo hindi ka nanay? Oo, dugo at tapit nanay kita. Pero pinaramdam mo ba yun? Anak, ilang beses ko pa sasabihin sa'yo na kailangan ko magtrabaho. Puro ka na lang trabaho. Anong ba naisip mo ako? Hindi sinabitan ba ako ng medal? Wala ka dun. Puro ka na lang trabaho iniintindi. Anak, unawain mo naman ako. Siguro nga, anak, marami akong pagkukulang sa'yo. Alam kong di ko nagagampanan ng pagiging nanay ko. Pero hindi mo alam kung gaano ko nag-aalala sa'yo. Pinupunan ko naman lahat ng pagkukulang ko eh. Gaya nito, ang pag-aalala ko. Di mo alam kung gaano kasakit kapag di ako nakaka-attend sa meeting mo. Kasing lagi ang papa mo at ang papa mo ang lagi nagsasabit ng medal mo. Hindi kita nasasabayang kumain. Pinagmamalaki kita, anak. At sana mahalin mo rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Alam mo rin ba na dahil sa problema natin, pati mga estudyante ko na tinuturuan, natatakot na, naiilang sila. Lumapit sa akin at makipag-usap. Nagiging moody ako. Pagdating sa kanila, anak, panawain mo naman ako.
nila, okay na sila. Maraming salamat sa inyo. From now on, hindi na ako magiging dragon. Magiging mabait na ako. Ako na yung teacher na pwede niyong lapitan anytime. Salamat. Thank you, ma'am. At dito nagtatapos ang kwento ni Ginang Ilianidi Makulangan bilang isang guro at ina. Kaya mas pahalagahan at mahalin natin sila dahil sa kabila ng kanilang mga ngiti ay meron silang tinatago na mga problema na sila lang ang nakakalam. Dahil ang pagmahal ng mga guro ay hindi matatawaran, hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay dahil dugo at buhay ang kailang inaalay para sa ating magandang kinabukasan. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyo aming guro. Kayo ang aming superhero at bayani ng aming mga buhay.